For today's video guys, pupunta tayo sa kagubatan at mangunguha ng dahon na Madrid de Cacao. Dahil ganito ang sitwasyon ng aking aso ngayon. Palagi talaga nagiging ganyan yung skin niya. Walking distance na naman yung mini forest dito sa amin. At napakaraming kahoy na Madrid de Cacao dito. Ayan, at gagalbot na ako. Marami kasi itong benepisyo, lalong-lalo na sa aso. Meron itong antibacterial at antifungal properties. At saka panlaban din ito sa parasite at mga garapata. Kaya kapag nagkakaganyan na naman yung skin niya, ito lang yung solusyon ko. Kaso always akong busy kaya hindi ko talaga maalagaan siya na mabuti. So ito pala yung ginagawa ko. So hinugasan ko lang siya ng 2 bisis. At saka hinimay-himay na parang malunggay. Tapos inilagay ko sa aking blender. Ayan, lagyan muna ng 1 basong tubig. So, i-blender lang natin guys hanggang sa maging pino siya. At lumabas yung katas para purong-puro siya. At kapag ganito na yung texture niya, okay na to. So, ayan yung kulay niya. So, napakagandang kulay green. So, inilagay ko lang siya sa tabo para meron akong lalagyan. At saka gumagamit lang ako ng brush kasi hindi ko naman gusto na ihikapon o hahawakan yung kanyang katol o arikis sa kanyang balat. Hindi ko kasi alam yung lahi ng aso ko kasi napulot ko lang siya sa labas ng gate namin. Nung bata pa siya, ang ganda-ganda ng balat niya, ang itim-itim. May nagsabi pa noon sa akin na Labrador daw ito. Na-scam ako. Hindi pala, katulon pala. Pero joke lang yun, syempre kahit na ganito yung anak ko ay mahal na mahal ko pa rin ito. Gusto ko nga sana siyang ipadirma kaso lang wala pa akong pira. Pero so far yung Madrid de Cacao ay nakakatulong pa rin sa kanya. Kasi nagtutuyo namin yung balat niya sa Madrid de Cacao. Kaya ito na lang muna yung solusyon ko sa kanya. Kaya sa may mga aso dyan na ganito yung balat, so ito na lang muna yung isolusyon nyo kung hindi nyo pa kaya ipadirma yung mga aso nyo. So salamat sa panonood, bye-bye!